Look at my matcha. Ito na yung iniinom ko every morning. Nakakailang days pa lang ako since nag-start ako ng matcha every morning. Kasi before, palagi akong nagagawa din coffee sa morning. Pero, yun nga, nung na-discover ko yung iced matcha latte ng Starbucks, lagi ko na siyang gustong bilhin. Tapos yun, parang sabi ko kaya ko naman siyang gawin sa bahay. And then, kung i-compare mo, ang Starbucks parang nasa $5, $6, ganyan sa isang iced matcha latte. Gawin ko na lang kasi parang yung isang can ng matcha latte, sa Costco ko binili yun. Okay naman siya. Organic naman siya. Nasa $23 ata, $25. Tapos, yun nga, yung milk ko, half and half. And then, di lang siya ganun ka-aesthetics tulad ng ibang mga vloggers. Tignan natin. Sarap. Diba? Healthy stuff. Pero ito yung nakikita niyo. Hindi ko pa siya na-try. Binili ko siya para sana sa trip namin nung pumunta kami ng Emerald Lake. Kung nakita niyo yung previous vlog ko. Yun yung trip namin nung Sunday. So tomorrow may work na ako. Today last day off ko. And yun. Nanonood lang tayo ng Creamline versus PLDT na quarterfinals ng PVL. So, actually, alam ko na yung result nito. Nakita ko sa Facebook post. Pero, syempre, mas maganda pa rin papanoorin natin. First time kong gagawin to, yung parang raw vlog. Will try my best kasi, syempre, nahiya pa ako sa camera. Yung mga previous vlogs ko, scripted siya. Well thought. Kumbaga, planado kung ano yung flow. This time, raw vlog lang tayo. We'll see kung ano pang pwede kong i-share sa inyo today. So, nga pala. So, since nakikita nyo na yung bahay, no? Para sa mga papunta pa lang ng Canada, ano to sa amin, walkout basement. Kasi, pag sinabing walkout basement, meron kang sariling door out, papunta sa labas. Kaya hindi, may mga ibang basement kasi na may shared kayo na entrance. And yung iba may shared kitchen pa nga. Itong sa amin talaga tong area na to sa basement nila. Pero, walkout basement. So, ibig sabihin, yung bahay, ito na yung considered basement. Tapos, yung sa taas niyan, kung sa Pinas kasi parang second floor na to, di ba? Sa taas niyan, yun pa lang yung pinaka main floor nila. Tapos may parang second floor pa sila, dun yung mga room, ganyan. So, ganun dito sa Canada. May mga ibang basement na talagang ang window nyo is very, 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 very small. Na para kayong nasa loob lang ng room. So, mas pinili namin na maghanap ng walkout basement. Kasi nga, gusto namin may privacy din kami, ganyan. So, ang kasama ko dito si Ernst. Makikita nyo na siya sa mga travel vlogs ko. So, yun. And, i-tour ko na kayo kahit madumi pa tong bahay. I mean, hindi ako raw lang talaga. So, no filter. Ito, papakita ko sa inyo. So, ito yun nga, may sarili kaming entrance. Yan. Ay. Yeah, ito yung labas namin. May mini garden
din si Ernst dyan. Hindi ako green tambe, so siya yan. Tapos, yan, yung playground ng mga bata, yung mga nakatira sa taas. Yung landlady lang, tsaka yung family niya lang naman din yun. So, shared kami ng itong backyard nila. Pero, hindi naman din kami masyadong gumagamit niyan kapag lang summer kasi nga malamig talaga kapag winter. So, tapos yan yung sofa na bili ni Ernst sa marketplace. Parang, lang, $70 lang ata. Used na kasi siya. So, kapag bibili ka ng ganyan sa dito, parang nasa $300 ata or $600. Mga ganon. Depende sa quality. Tapos, eto, may big window kami. Yan. Tapos, meron kaming sariling kitchen. So, etong isang buong to, yung dishwasher, yung etong, cooking, anong tawag? Oven, tapos electric cooker namin. Provided na yan dito. At the same time, yung microwave. Tapos, yung fridge. Yan. So, table kami na dala niyan dito. Kasi, lang din yan. Dinonate lang din yan sa amin nung tita ni Ernst na nandito. Tapos, yung chairs dun sa may-ari ng bahay. Tapos, etong TV stand, kakabigay lang din nila nito sa amin. Kasi siguro nagpalit sila or hindi na nila kailangan. So, binaba dito. Tinanong kami kung gusto namin. So, sabi ko, oo. Syempre, para maiba naman. Tsaka maganda pa eh. Glass siya eh. Maganda siya. So, yung TV sa kanila din galing yan. Tapos, yan, nag-design. Mahilig sa plants si Ernst eh. Ako, okay lang. Pero, ayun, siya yung nagde-design nito. Tapos, medyo madumi pa yung lababo. So, yan, sabi ko nga, oven, galing sa may-ari. Tapos, yan, cooking stuff. Tapos, dishwasher, bago yan, nung dumating kami, pina-installan nila ng bago. Tapos, yun, itong mga cabinets namin, naging pantry lang. So, yan, di ba? Pinoy na Pinoy. May silver swan. Silver swan ba to? Silver swan, patis, yan. Tapos, lemon. Ganito ang mga lemon dito. Lemon extract. Yan. Kasi walang kalamansi. Tapos, yan. Angel. Merong angel dito. Kahit sa, sa Walmart, Sobeys, merong ganyan. May mga Asian section sila. Tapos, may mga seasoning. Yan sa taas. Tapos, ito parang, ka lang. Kasi pag bumibili ka dito ng seasoning, isang buong pack siya. So, hindi naman kasya sa isang lagayan na ganito. So, lahat nandyan. Tapos, may mga bihon kami dito. Bihon. Tapos, ito, galing Pinas pa yan. Tapos, mga sinigang mix namin. Dami pa nga eh. Medyo nananawa na siguro magluto ng sinigang. So, hindi pa nagre-request ulit ng sinigang si Ernst. Tapos, yan. Actually, kaka-dishwasher lang kahapon, kaya walang laman to. Pero yan, yung cups namin. Tapos, yung mga tumblers, doon ko lang nilalagay sa taas. Ang kulang namin dito yung ito. Kasi hindi naman kami madalas may bisita. Tapos, yan, dami, no? Pansit Canton. Yan, lemon square cheesecake. May additional bowl. Hindi na kasi kasya sa kabila. Tapos, yan, may mga ziplock. Tapos, ito mga candies. Tang. Dami, no? Nung umuwi kami ng Pinas, bumili kami ng ganyan. Kasi mas mura sa Pinas eh. Pag bumili ka. Tapos dito, ito hindi ka aesthetic. Pero kasi nga, nakakalimutan namin mag vitamins kapag aalis. So, dapat nandito siya na kita agad namin kasi nga nakakalimutan. Tapos, yan, microwave. Tapos, pakita ko lang yung dishwasher. Kasi, eto, yan, kakalinis ko lang. kaka-dishwasher lang kahapon. Tapos, itong mga,
ano na yan, mga kung ano-ano, anik-anik, spoon and fork. So, wala naman kami masyadong bisita. So, yun. Hindi kami masyadong nag-i-invest sa mga utensils, ganyan. Tapos, ito, ano lang to. Dito, nag-iipon kami ng mga plastic bottles, yung mga ganyan, mga recycle, ganyan. Kasi, nababenta yan. So, pag dumating na yung sasakyan namin, papakita ko din sa inyo. Kasi kakakuha lang namin sa Honda. So, tuloy tayo, no? So, ito yung part na to. Access lang to paakyat dun sa, kung kunyari, may i-drop silang letter sa amin. Yan, dyan, mga dyan. So, ito ay access na dun sa may-ari ng bahay. So, hindi na kami para magbukas ng door dyan. Tapos, ito, ginawa lang namin sabitan ng jacket. Kasi nga, malamig pa din dito pag morning, kahit summer. So, yan, nagagamit pa din namin yung mga jackets namin. Tapos, ito, CR. May sarili kaming CR, hindi siya sharing din. Tapos, sa loob nito, diba, dahil na namin shoes, mga winter shoes, ganyan. Tapos, nandito to, yung filter water. Yan, dito, parang naghati kami ng storage. Kasi yan, dami pa namin bottles na ibibenta. Tapos, ito ang laundry. So, washer, dryer. Sila din nag-provide yan sa amin. So, very thankful na kami. And then, mga winter jacket, mga stocks, ganyan, etc. Tapos, ito, naging pantry area lang din namin. Coffee maker ko. Tapos, kung ano-ano lang. Tapos, itong mga jacket. Ito, mga hindi nakasikasya dun sa loob. Tapos, yan. Di ko na kayo dadalhin sa room. Basta, ayan yung room namin. So, may sarili kaming bedroom. Di ko pa naayos yan. So, wag na natin pakita, no? Ayan, so yun ang aming kunting tahanan dito. Ang rent namin is 1,300 per month. So, wala na silang ibang ni-require. Walang tenant insurance, mga ganyan. So, super bait din ng landlord and landlady namin. So, meron talaga kaming independence pagdating dito sa apartment. Yung mga damo-damo sa labas, sila ang nagmumow nun. Walang binigay na responsibility sa amin, ganyan. So, yun lang. Ano pa bang i-share ko later? Labas tayo siguro para i-meet natin si Ernst pag uwi niya. Nasa work lang siya. Okay? See you later. Walking lang ako. Papunta na ako ng hindi pala kami sa Sobeys magkikita sa Lorries, yung Filipino store dito malapit sa amin. So, yeah, wait lang. Ito yung daan. Sa loob lang to ng parang subdivision namin. Oo, subdivision namin. May-ari ko, girl. Pero ito yung yung papunta sa loob. So, nakikita niyo yung mga black na bin. Meron kasi dito na schedule yung pagkuha ng mga basura. I'm sure meron na din ganyang program sa Pilipinas. Pero, kasi sa amin sa Pasig, parang merong schedule lang ng kuha ng mga bins or ng basura. Dito, by color, kasi nga nagre-recycle. Yan. Tapos, yung black, yan yung talagang general trash. Tapos yung green and yung blue, may sarili din silang schedule.
Wait lang. Okay. So, ay, tumawid lang ako. Ito, blueberries. So, ayan. Ang init. Pero, yung breeze niya is medyo chilly. Lakad lang tayo. It's a good exercise kasi kanina pa rin naman ako nasa bahay. Although yun nga, naglinis-linis naman tayo. Pero, syempre, iba pa din yung tataas talaga yung heart rate mo. It's currently itong time na to 4 p.m. Yan, so mainit. Uwian na ng mga tao pero most of them 5 p.m. pa yan kaya hindi pa ganun kadami yung sasakyan. Dito din ako nag-aaral mag-drive. Dumadaan kami dito. Sinasamahan ako ng friend ko na naka-class 5 dito sa Canada. I mean, dito sa Alberta. Ang driver's license 3 beses. So, yung isa class 7. Tapos yung susunod doon is class 5 GDL. Parang ano ka, yung class 7 learners pa lang yun. So, parang written exam lang siya. Tapos, yung class 5 GDL, yun yung naka-probationary ka. Pwede ka na mag-drive alone. Pero parang may difference lang sa restrictions. Tapos, yung class 5 lang, yung non-GDL, yun na yung pwede ka na totally may nabago lang sa restrictions, so ganun. Pwede ka na rin magsama or magsama ng learners, kumbaga. So, yun. Malapit na tayo. So, ito yung part ng parang shopping center malapit sa amin. Doris Filipino store yun. Dito kami palagi bumibili pero i-expect nyo na mas mahal. Tapos may field dito. Tapos dito. Ito na yung maraming stores dito. Hindi lang halata. Mukha lang siyang patay na shopping center. Pero mga bukas yung mga yun. May pet grooming, may Chinese, ganyan. Wait lang. Hit natin sa Ernst. Saan ka tatawid? Si Ernst. Kakababa lang ng bus. Saan siya tatawid? Tamang tawid sa hindi tawiran. Pag wala namang sasakyan, okay lang. Doris. Miswa. Bibili kami ng miswa. Miswa ito. Miswa na wala atang miswa. Miswa lang na ganito. Pero iba. Wheat flour. Wheat flour vermicelli. Gusto ko yung puti. Ano siya? Isa lang? Ibang. Ano pa? Wala, sayo-sayo siya. Goldilocks.
silang durog. Tsaka empanada. Spread, freshly baked. Grocery haul. Ang sabi, miss lang yung bibilin. My favorite. Ensaymada. Ube? Munggo. Ube? Munggo. Munggo this time. Happy yarn. May ensaymada. Init. Magkano yung ensaymada mo? $225. Man? Dalawang malaki. Ano pala? Parang mga 50 pesos. Mahal. Or 40 something. Namamahalan kasi kino-convert. Pero mahal siya, no? Mm-mm. Pero kasi freshly baked. So, okay lang. Init. Lumalabas na naman yung double chin natin. Hindi pa siya nawawala. Mamaya na update. Init. Sorry guys. Pinoy. Takot umitim lalo. Takot tumitim. Takot sa araw. Iba kasi yung init dito. Ano ba ngayon? Nasa 30s ba ngayon? Nasa 20s lang ata. Pero yung Tutok yung araw. hindi ka hulas. Tsaka 'di ba nasa taas tayo kasi. So mas Tsaka yung malapit init sa yung nakapaso, yung hindi ka pagpapawisan. mas malapit sa sun. Wow. Mas malapit sa sun. Ilang metros. Hindi yung hinahanap niya dyan. Ano ba nilagyan mo yung dyan para may sila? Pero hindi ko naman makakuha yung tsinelas ko agad. Kailangan ko magpaa. Pag ano siya ng sapatos ng suot. Sabi sa inyo sa kanya to eh. Wala akong kinalaman dyan sa garden niya. Protection para sa hailstone. Last time kasi nag-hailstorm tapos nabali yung halaman niya. Malaki problema ng kamatis ko po, nagbigti niya. Eh, meron na to. Tignan mo. Hindi pa lang nahihinog. Ay, ito pala mas marami. Wow! Yung tapos ko bila. Dami. Dapat maghinog na to para magamit na. Tapos nilagyan niya ng tali. Ay, kailangan ko ng onion. Ano? Ito. Ano ganyan. Kunin ko to kasi magtatanong ako. Hindi yan. Ito. This one? Punitan mo lang ako. Yan. Isa lang. Okay na to. Ano yun? Dami na. Kaya paalis ako. Pag-ehelo pa yan. Sa mga halaman. Sabi niyo pa yung mga halaman kan dito ka. Hindi ko hinahawakan kasi. Ililipat ko Nasisira. kinakain ng square. May mag-bash ng Hawakan lang niya. Puro uod naman yan. Pasok na tayo. Luto tayo ng miswa. Luto tayong miswa na may upo. Mali yung hiwa ko ng upo. Tignan niyo. Yung upo. Kasi dito yung upo kanina hindi ko napakita eh. Sobrang laki niya. Imagine niyo apat na ganito. Ganun siya kalalaki. So, hindi... Ewan. Ito, pinatubo lang. Dami na nga eh. Dun sa yung green onion. Tapos, ito roast chicken lang to before naging ganyan na siya. Minarinate ko lang sa toyo. Para konting may lasa. Tapos yan. Hiniwa-hiwa ko na para ready na siya to cook. Yay! Mali yung hiwa ko ng upo. Kasi maliliit daw masyado sabi ni Ernest. Pero pwede na yan. Kakainin mo din naman. Kakagatin mo. Okay. Yun lang. Shinare ko lang. So, yun lang. Dito ko natatapusin tong vlog, guys. Kasi wala naman akong ibang mapapakita sa inyo. Sana, matuloy-tuloy ko tong daily vlogs ko or at least weekly vlogs. Para lang masanay tayong nagvo-vlog. Tsaka awkward din mag-video sa labas kasi nga phone yung gamit ko. So, pag gantong nagvi-video na eye level,
nakataas din yung kamay ko. So, wala lang. Parang hindi pa tayo sanay. Hindi pa tayo ganun ka-confident. So, yun lang. I'll see you in the next. Bye!